Hello guys, what's up? John Gamboa here. I'm your content creator for John GTV. And welcome to another video. So in this video, di ba bare months, di ba? Kasi budget for today is 35,000 pesos. 35,000 pesos na budget PC full guide this month of September. Papaliwanag ko mamay kung bakit po 35,000 pesos. Tapos ano po mga parts yung gagamitin ko for this September's PC full guide worth 35,000 pesos. Tapos sabihin ko mamaya kung ano po yung possible kung pwede ka na mag-upgrade or tinatawag pong upgrade path. Okay? Sa dulo ng video ko, okay? Titignan ko for 35,000 pesos sa aking free cam. Okay? Free cam, let's go for 35,000 pesos budget PC pool guide this month of September. Ito po yung first part, gagamitin ko yung processor or CPU, which is the Intel Core i3-12100. Bakit i3 lang 12100? Kasi para makitipid ka sa bulsa, price nito is 17,150 pesos. Meron po itong 4 performance cores, wala po siyang efficient cores. 8 threads with a base clock of 3.3 GHz and a max turbo frequency of 4.3 GHz. Wala po siyang F sa dulo. Pag may F sa dulo, ibig sabihin wala po siyang integrated graphics. Pag walang F sa dulo, ibig sabihin meron po itong integrated graphics. Pag walang F sa dulo. Stock cooler gagamitin ko for this time for 35,000 pesos this month of September. Ito yung gagamitin kong stock cooler. Pag bilang nyo sa Gilmar. Okay. Kasi ito 7,150 pesos. Okay naman kahit gaming lang kasi budget na naman tayo pag-uusapan ng other modes. Ito yung gagamitin ko ng processor. Ito po ay 12100. So next, for the motherboard, using the Gigabyte H610MK DDR4, price around 4,590 pesos. Ito yung makita dyan sa screen. Ito po yung solid pin power connector, 8 pin para sa power supply. Tapos yung 3+1 phase hybrid dito. Tapos yung 12 gen na Intel Core processor, yan ang kakabit nyo. Tapos yung dalawang SSD na SATA, isang Gen 3 SSD, tapos yung DDR4, dalawang slot. PCIe Gen 4.0 video card or any devices. Audio solutions, may kita dyan. Tapos yung HDMI sa monitor, 3.2 Gen 1 USB. Kung may router sa bahay, gagamitin ko to yung gigabit LAN kung sa 4 Wi-Fi na router sa bahay, RJ45. Yung dalawang to, pwede kayo mag-Bluetooth Wi-Fi. Video card na 4.0, tapos yung PCB. Pwede kayo mag 16 times 2. Fan 6 yung temperature niya, tapos yung dalawang yan 2 PWM yan, yung red thermal temperature, tapos yung hi-fi audio, SSD 3.0 gigabit Wi-Fi yan sa bahay, solid pin anti-sulfur. BIOS, mag-update ka ng BIOS, app center, easy tune, tapos sa system. Mas mura dun, 4,590 pesos. Pag sa B660M, mga 6,000 plus. Ito yung gagamitin kong board. 8610MK DDR4 from Gigabyte. So next, ito po yung gagamitin kong RAM or memory. Ito yung Kingston Fury Base DDR4, kulay white po siya. May po itong RGB sa taas, Ang ganda kasi ng design ng RGB sa taas, Intel XMP po file supported. Pwede kaya dun sa Ryzen processor. Ito, ganda nito, 8 times 2, 16 GB, 3,200 MHz. Ayan, napapansin ko yung box na yan. Yung pack, yung DDR4, dalawang stick. Pag bumili dun sa Gilmar, price around dun sa 3,970 pesos, Bumili ka na ng dalawang stick na Kung gusto nyo mag single stick, bili ka ulit ng single stick. Ito yung re-recommend ko, dalawa yung sa loob yung box. Yung 8 times 2. Pwede kayo mag-video editing, gaming, video rendering, mas mabilis yun. Pwede kayo mag-content creation, So,
Ito pa yung gagamitin kong beautiful RAM or memory. Kingston Fury Beast DDR4 kulay white for Intel XMP profile support. So next, ito po yung video card yung gagamitin ko, which is yung Gigabyte GeForce GTX 1660 Super D6. D6 means DDR6 po siya, no? 6 GB DDR6 na yung video card niya. Pakita ko sa inyo sa baba. Ito yung box pag binili mo dun sa sa ECPC. Pwede yun, no? Kita nyo sa baba, no? Dual fan design, WindForce 2X cooling system. Dalawang para siyang electric fan. Alternate spinning. Yan, balik yung yung ginawa nila. Yung kulay yung blue, then yung kabila naman kulay green. Pag standard spinning kasi anong mangyari is mainit po siya kapag nasa turbulent airflow. Doon tayo dun sa alternate spinning. Ang mas maganda dyan yung smooth airflow, better heat dissipation, diba? Unique blade fan yung gumawa ng 3D stripe, 3D active fan. Ayun, kita mo yan. Pag kita mo yung mapapansin dyan, tumataas, umiikot. Pag bumababa, ihinto. Ayan, kita mo mapapansin dyan, umihinto. Heat pipe direct touch, tapos yung composite heat pipe. Extreme durability, protection backplate. Ang ganda ng backplate, oh. Tigas-tigas na. Pwede kayo mag-update ng BIOS ng video card nyo o via Aorus Engine. Price nito nasa 12,000. 12,000 pesos yung yung video card. Yung GTX 1660 Super D6. GDDR6 yung VRAM nya, 6 GB. So next, ito pa yung storage gagamitin ko, Gigabyte SSD. Ang pinili ko 1 TB, 2.5 inch. Price nito nasa 2,150. Ang mura ng SSD ngayon, no? 2,150 pesos. Ito yung mas maganda yung 2.5 na SSD. Yung controller tapos yung NAND plus memory kaysa dyan sa traditional na hard drive. Yung may plater, spindle, read and write head, actuator arm, and axis. Ito yung mismong actuator. Mas mabagal dyan yung hard drive. Ito yung mas maganda yung mabilis yung SSD. Yung mabilis yung games operating system. Faster, lower, better. Hindi siya maingay. Tapos yung malamig. Kung gusto nyo mag SSD toolbox, i-check mo na dun sa sa Gigabyte app kung gusto nyo mag-feature sa SSD toolbox. 3 years warranty until 2026. 2026, no? 3 years warranty. After ng 2026, gagana pa rin. Kaya nga 3 years warranty. 2026. Gigabyte SSD, 1 TB, 2,150 pesos. So next, ito po yung power supply yung gagabitin ko. Yung Gigabyte P650B. 80 plus bronze 650 watts. Price nito nasa 2,945. Malapit na daw siya sa 3,000. Pakita doon sa baba. Sana meron, no? P650B kapag nasa box. 80 plus bronze certified. Ibig sabihin, 86% yung efficiency niya. Fan noise niya is 650 watt. Meron po itong isang 24-pin motherboard, 4 plus 4. Kailangan yun po extra 4 plus 4 times 1 yun. Video card 6 plus 2. Kung gusto nyo mag 6 plus 2, ito yung 6 pin. Tapos yung SATA SSD 6. Tapos tatlong peripheral, isang floppy. Japanese capacitor full 100%. 12 volt rail. Yan, nakita dyan, no? 120mm fan. Up, down yung power supply mo. 186 meter dito, tapos 150, then yung 140 dito. First ito, 2,945. Malapit na daw sa 3,000. Ito yung power supply gagamitin ko. Gigabyte P650B. 80 plus bronze yan.
So last, ito po yung case yung gagamitin ko, which is yung Techwear Forge M. Pinipili ko po yung kulay black. Ito po yung features niya, yung Forge M, pinili ko yung kulay black. Meron po itong tatlong RGB fan sa harap, tapos yung isa naman sa likod, no? Kasi para pasok yung buga yung hangin. Polygonal mesh design for added flair to your build. Ang ganda ng build na to kapag bumili ka ng Forge M. Hinge para po ito sa pintuan. Parang pintuan, di ba? Hindi naman kailangan ng screw. Screwless. No more bothersome thumb screws. Tapos, pwede ka na magsakchak dyan sa motherboard such as yung Gigabyte RGB Fusion. Yun. Sync with the RGB capable, yung 3-pin. Forge M comes sa total of 4. Yan. May kita dyan, no? Included yung tatlo. Included talaga dun sa fans. Tapos yung sa likod, ito yung included. May kita dyan eh. Ito yung 3x120 sa harap. Included dyan yung dito. Cable, HDD, SSD, hard drive, 180 watt. Walang problem dyan. Price nito nasa 2,850 yung kulay black. Micro ATX yung design niya, no? Ito yung gagamitin kong case, yung Techwear Forge M Black. So ayan, na-review ko na lahat ng 7 parts. Hindi kasama yung cooler, no? Kasi may Intel stock cooler yung gagamitin ko for Intel Core i3-12100. Ang total ng price yung sinabi ko ay 36,000 pesos. O, di ba? Dapat ganong kasimple yung PC full guide na to worth 35,000 pesos. This September 2023. Ito pa yung upgrade path kung gusto niyo mag-upgrade ng computer ko, such as yung RAM, SSD, motherboard, tapos yung cooler, okay? Unahin natin yung cooler. 'Di ba, stock cooler yung Intel yung gagamitin ko. Ang i-recommend ko is air cooler na lang ang gagamitin ko, such as yung Cryorig, basta iba-iba yung products dyan yung sa or kilala kong brands. Like yung Noctua, yun, maganda yung Noctua, NHD15, yung pinakamalaking air cooler doon. Yan ang i-recommend ko for the upgrade path. Papalitan yung stock cooler. Tapos yung RAM, kasi dalawang slots yun eh, yung DDR4 na 8610. Pwede naman magpalit ka ng yung RAM slot 8 times 2 equals 16. Pwede ka na magpalit doon yung 16 times 2. 32 GB yung gusto mo. Okay? Pwede. Tapos yung SSD naman, kasi yung SATA mo is 1 TB. Okay? Kasi pwede ka na magdagdag yung sa motherboard niya Gen 3 times 4 sa motherboard na SSD. Such as yung 500 GB, 1 TB, 2 TB. Okay naman yun. Hanggang 2 TB lang yung yung SATA SSD mo. O kaya sa M.2 Gen 3 times 4 na SSD. Okay? Tapos yung power supply naman, di ba 650 watts? Okay naman yung 650 watts. Tapos yung video card mo is GTX 1660 Super D6. GDDR6 yung RAM niya is 6 GB. So, pwede ka na mag-upgrade ng RTX 20 series o kaya sabihin ko na lang, 30 series. 3050 o kaya 3060. Kasi 650 watts naman yung power supply. Hindi naman kasi kalakas kumain yung sa kuryente, yung video card mo and the power supply. Okay? So, di rin papanood yan about sa last month, yung kumakain ako dun sa Max Restaurant. Ilalagay ko yun sa sa description. Okay? O kaya nung birthday ng daddy ko dun sa Shakey's. Ililink ko yan sa description. Okay? So, di na makapag-follow sa other social media accounts. Follow nyo ko, like mo ko. John Gamboa 1996 on Twitter, IG, and TikTok. John GTV on Facebook. Subscribe mo ko YouTube channel, John GTV, 45 subscribers. 45 subscribers lang. I'm John Gamboa for my content creator for John GTV. See you on my next video. Bye-bye!